yung series natin na ito. Joy is God-given. Don't give it away. Don't give it away. Ulitin pa ninyo yan. Don't give it away. Isa pa. Don't give it away. Ikaw lang ang pwedeng magbigay niyan. Nasabi ng Panginoong Jesucristo sa John 16 verse 22, therefore, you now have sorrow. But I will see you again, and your heart will rejoice. And your joy, no one will take from you. Tagalog po, tinan ninyo. Kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makikita. Magagalak ang inyong puso, at walang makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. Wala. Sa mga tuwid, kung ang kagalakan natin, yung ating joy ay nawawala sa atin because we choose to just give it away. Hinahayaan lang natin na ito'y maiwala natin dahil sa pangyayari. Dahil sa isang pangyayari, sa isang masakit na karanasan, na ipamimigay natin, na iwawala natin ang kagalakan na mula sa Diyos. It is God-given. And we are not supposed to give it away at any cost. Hindi mo dapat na inaalis sa iyong puso. Ang ating title ng message ngayong umaga ito, How to Enjoy People in Your Life. Alam niyo ba ang kalimitan kaysa hindi na nag-aalis ng joy sa ating puso ay tao? Ang buhay ay parang isang journey para tayong manlalakbay. At sa ating paglalakbay, we meet people. Meron tayong nakakasalimuha ng mga tao. Tama po ba ako doon? At yung nakakasalimuha nating tao, nagiging bahagi ng ating buhay. Nagkakaroon tayo ng malapit na relasyon, nagiging malapit tayo sa isa't isa. Amen po. At along the way, lilitaw yung ating flaws, yung ating mga pagiging tao. Makikita natin yung mga weaknesses ng isa't isa. Nang tawag natin tiso dito, tiso doon. At dahil doon, nawawala ang joy. Nawawala ang kagalakan sa puso. Ang ating pong titingnan ay Philippians. At ito po isang series. Yung Philippian Church ay ang kauna-unahang church founded by Apostle Paul sa Macedonia. Yun ang kauna-unahan na church na kanyang itinatag. At sa kanyang pagpunta doon sa lugar na yon, ay marami siyang, kung sa atin mangyayari yun, hindi mo na gusto mabanggit. Marami siyang mga karanasan na mapapait na karanasan. Karanasan na sukat na hindi na man lamang niya mabanggit yung Pilipos. Pero dito po, nung siya naandoon sa lugar na yon, at si Apostle Paul ay nagsisimulang mag-evangelize, meron siyang namit doon na ang pangalan ay si Lydia. Itong si Lydia ay na-born again sa pamamagitan niya at na-baptize niya. Si Lydia. At si Lydia ay naging isang matatag na follower ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pangunguna ni Apostle Paul. Minsan sa kanyang pag-evangelize sa lugar na yon, merong isang bata na inaalihan ng masamang espiritu at ang batang ito ay manghuhula. Kayo ba'y naka-encounter na ng mga manghuhula? Okay? Sino sa inyo nakapagpahula na? Sino nakapagpahula? Nakaranas magpahula? Okay. Nahulaan ba niya na wala kayo babayad? Joke lang. Pero itong batang ito, ginagamit ng kanyang amo, na slave itong bata, ginagamit ng kanyang amo para manghula. At yung kanyang amo, he makes money. Kumikita siya sa pamamagitan ng panghuhula ng batang ito. So sunod ito kay Apostle Paul at sinasabing sila ang lingkod ng Diyos na maghahatid ng mabuting balita na magdudulot ng kaligtasan sa mga tao. Sabi niya rito, this girl followed Paul and us and cried out saying, these men are the servants of the Most High God who proclaim to us the way of salvation. Okay, yung ba'y truth or false?
Totoo o hindi? So, itong ko kayo, huwag kayo matakot sumagot. Truth or false? Truth. Ang diablo, nagsasabi rin ng totoo. hindi ko mo inaalihan ng demonyo, hindi sa totoo ang sinasabi. Sa totoo rin ang sinasabi, pero hindi lagi. May mga tricks. Kaya sabi niya, sundan niya kami, ni na Pablo, sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y alipin ng kataas-taasan Diyos, ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Hindi ba maganda yon? Pero ang tema mo nito ay paulit-ulit. Sigaw ng sigaw. Ang mga taong ito'y alipin ng kataas-taasan Diyos, pinahayag nila sa inyo kung paano mali. Paulit-ulit. Si Apostle Paul ay matalas ang kanyang discernment. So nakahalata niya. Iba ito. Hindi ito galing sa Diyos. Ang ginawa niya, binalingan niya at pinalayas niya ang demonyo. Sabi niya, lumayas ka. Sa batang ito, lumayas ka ngayon din, diablo. Lumayas. Nawala ng kapangyarihan yung bata, hindi na makapanghula. Nagalit yung amo. Siyempre, wala nang hanap buhay. Yung batang yun ay slave girl, kumikita siya doon. So, nagalit. At ang ginawa, isinumbong siya, inireport, abe itong mga taong ito, na mga Hudyo, nanggugulo sa atin, ginugulo at binubulabog ang ating community. Pinarusahan sila. Nilatigo, pinarusahan, hiniya, at pagkatapos ay ikinulong. Okay. Kung kayo ang nandun sa kalagayan niya yon, matutuwa ba kayo sa pangyayaring yon? Habang nakakulong, eto naman, habang siya nakakulong, habang nandun sila sa kulungan, umaawit sila ng umaawit. Parang yung mga awit natin, na dinideclare natin yung goodness of God. Sa pag-awit nila, lumindol ng malakas. Doon sa lindol na yon, nabuksan yung mga pintuan. At yung mga kadena nila, nakalag. Ngayon, nung malaman ng gwardiya na nabuksan yung pintuan, nakabukas yung pinto, akala nung gwardiya, tumakas na ang kanyang mga preso. Ang parusa sa mga gano'n, pag nakawala ang preso mo, ay kamatayan. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang tabak, sasaksakin niya ang kanyang sarili. Sinabi niya, huwag mong saktan ang iyong sarili. Nandito kami, hindi kami umalis. Narito kaming lahat. Ako, luhod sa kanila. Parang, thank you, sir, thank you. Pagkatapos, tinanong sa kanya, Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Tinanong niya yun. Ang nag-declare niyan ay yung bata na inaalihan ng masamang espiritu. Tama. Kahit masama, ginagamit ng Panginoon ay kabubuti. Nagigets yun? Sabi ko, kung natatandaan din ninyo si Joseph, masama ang tangka ng kanyang mga kapatid, pero ang Panginoon sabi niya, masama, evil ang inyong plano para sa akin, pero God can turn it around for good. Hindi lahat ng masamang nangyayari sa iyo ay tunay na masama. Minsan, inilalagay ka ng Panginoon sa isang sitwasyon. Ilalagay ka niya sa isang insidente na kung saan doon ay magagamit ka niya. And God can turn around bad things into good. Sabi rito, Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Biglang, nung makita niya na ganun ka-honest, na itong mga ito ay hindi nila gustong tumakas, hindi nila gustong samantalahin yung lindol, tinanggap ang Panginoon, naligtas siya at ang kanyang sambahayan. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen po. Bad thing, pero tina-turn around ng Diyos for the good. Itong COVID na ito, meron itong magandang resulta. Na-increase ang inyong pananampalataya. Amen po. Nakikita rito inyong tapang. Sa panahon ngayon, sa ating time ngayon, kung meron tayong gusto na ma-improve, ma-develop sa bawat isa sa atin, yun ay wala nang iba kundi ang ating pananampalataya. Gusto ng Panginoon na mag-increase ang ating pananampalataya. At pag na-increase ang ating pananampalataya, we will be more loving. Magiging mas maibigin tayo sa isa't isa. Magiging mas matulungin tayo at magiging mas concerned tayo at lalong mapopromote ang unity and harmony sa iglesia, sa church, lalo na sa mga workers. Kaya, ito po,
ang aking pong gustong i-share sa inyo ngayong umaga ay itong mensaheng ito, how to enjoy the people in your life. Kalimitan po, kaysa hindi, ang mga tao sa ating buhay, kumusta na ba kayo mag-asawa? Ito po, tiisan. Kumusta na ba ang buhay-buhay ninyong... nasa adjustment period po, pero napagtitiisan mo, pinagtsatsagaan namin. Pinagtsatsagaan ko na. Naandun na ho eh. So, pinagtitiisan, pinagtsatsagaan, napagtatagumpayan. Pero sabihin mong, ito po, nag-i-enjoy kami sa aming mga problema. Nag-i-enjoy kami, harapin namin ang katotohanan ng buhay. Wala akong marinig, bihira akong makarinig ng ganon. Pero pagkatapos ng sermon na ito, maririnig ko na sa inyo na ini-enjoy namin ang mga pagsubok na dumarating sa amin sapagkat ang pagsubok ay nagbibigay sa amin ng katatagan. Doon kami tumatatag sa aming pananampalataya. At ito po, ang story ng buhay ni Apostle Paul. Actually, ito po isang personal book, ang Philippians. Personal book. Parang journal. So, sa personal book na ito isang personal na kanyang letter, kaya epistle. Ang epistle, ang ibig mo sabihin, yun po ay sulat. At ito'y personalized. At ito'y para sa mga taga-Pilipos. Ito isang practical na liham ni Apostle Paul na magdudulot ng katatagan sa mga taga-Pilipos. At tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi maganda ang kanyang karanasan sa lugar na ito. Pero tingnan natin kung paano siya mangusap dito sa kanyang liham na ito na mababasa natin, chapter 1, verse 3 to 11, sa isang linggo, verse 12, at saka susunod pang mga verses. Pero sa ngayon, ang titingnan natin, itong Philippians chapter 1, verse 3 to 11. Babasahin po natin. Tingnan natin. Ito po. Tingnan niyo ang unang-unang sinasabi niya rito. Ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalala ko kayo. Imagine, nakita niyo kung paano yung kanyang karanasan doon sa lugar na yon. Matapos siyang hiyain, hagupitin, na hindi man lang siya dumadaan sa hustisya, sa judge, wala pang hatol, wala pang kaso, pinarusahan na kaagad siya. Tapos, sinabi niya, bakit niyo ginawa sa akin ako'y Romans? Kumbaga sa ako'y US citizen. Ganon. Kasi po, yun ang makapangyarihang bansa nung panahon yon. Kaya kung parang siya ay US citizen, sabi niya, ako ay citizen, Roman citizen. Kinabahan. Dahil hindi pwedeng ganon ang gagawin mo, tatratuhin mo ng ganon ng isang Roman citizen. Kaya gusto siya palayain. Sabi, hindi. Kailangan humarap siya sa akin at sabihin niya sa akin, bakit niya ako ginanoon? Ay si Apostle Paul ay lawyer, kaya alam niya ang kanyang mga sinasabi. Pero kung makikita natin dito, yung masamang pangyayari yon, ang nakikita niya, hindi yung masama. Ang nakikita niya ay yung mabubuti. Pwede kang magkaroon ng choice sa pag-aalala sa isang tao. Pwede mong maalala yung mga masasama niyang nagawa sa iyo. Pag naalala mo si tatay, ano naaalala mo? May iba sa inyo, namolestya ng kanyang sariling ama. So how do you feel? Pag naalala mo, galit. Biglang mag-iibang iyong timpla. Ang iba, minolestya ng pinsan o minolestya ng uncle. So, pag naalala mo yung mga taong gumawa ng masama sa iyo, pero mga minamahal ng Panginoon, sa bawat isang tao na mayroong kahinaan, meron din siyang kalakasan. Amen po ba tayo doon? Sino sa inyo ang may kahinaan? Pakitaas po ang kamay. Pakitaas ang kamay. May kahinaan. Sino pakitaas ang kamay? Iba-iba. Ang kahinaan ko ay maaaring kalakasan mo. Ang kalakasan mo ay maaaring kahinaan ko. Tayo ay mga pinagsama-samang kahinaan at kalakasan. At pag ang kalakasan natin, ang pinagsama-sama natin at doon tayo nagtuon, tayo ay magiging mapuwersa. Tayo ay magiging effective sa ministry. Maging ang pamilya. Maging yung iyong mga anak. Kung ang nakikita mo ay ang kalakasan nila at doon ka nagtutuon, ipagpapasalamat mo sa Diyos ang kanyang kalakasan tuwing maalala mo siya.
At marami tayong, tinignan natin, when we look back, naalala mo ang iyong teacher. Naalala mo, kalupit. Tulad ko noon, hindi ako masyadong makabasa. Hinatawa ko ng ruler, bali. Malimit ko maikwento ito. Maalala ko yung grade 2 ako. Yung grade 2 teacher ko, pinsan pa namin yung teacher. Pinalo ako sa leeg ako, pinalo ng ruler. Bali yung ruler. At yung maalala ko yan, nalulungkot ako noon. Pero hindi na ngayon. Wala na siya. Ano ang dahilan at malulungkot pa ako sa kanya? Mga minamahal ng Panginoon, kung ang inaalala natin ay ang mabubuting bagay, sapagkat yan ang nais ng Diyos na mangyari sa atin. Ang maalala natin ay mabubuting bagay. Tingnan niyo po, meron akong inilista dito tungkol dyan. Dito po sa Psalms 103, verse 5. Ang sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Sa akin, tuwing mo, sa akin, ang dulot ng Diyos ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Sa English translation, who satisfy your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Pagka masasamang bagay, ang lagi mong maaalala, maaaring ikaw ay magka-high blood pressure, maaaring ikaw ay magka-ulcer, maaaring ikaw ay maging isang nervous wreck, magkakaroon ka ng karamdaman, it is not good for your health. Pero pagka ikaw ay joyful, a merry heart is a good medicine. Ang sabi po ng Bible, magbibigay sa atin ng lakas. But you get to choose to recognize kung ano ang meron ka. God fills us, pinupuspos tayo. He fills us, binibigyan niya tayo, who satisfies your mouth, ang ating buhay, with good things, hindi bad things. At meron tayong good and bad sa ating buhay, pero ano yung iyong pinahalagahan o ikinikip na mabuti sa iyong isipan at puso? Yung mabubuti o yung masasama? Nagigets niyo ba ako? Kaya ang nais ng Panginoon ay matuto tayo na masala natin. Ma-recognize natin. Makita natin kung ano yung negative na ito na pumapasok sa ating mind at matutunan natin na ito ay alisin. Matuto niya na ito i-reject natin. Amen po. Sapagkat kung ikaw ay punong-puno ng masasamang memory, bad memories, punong-puno ng mga negative na kaisipan, kahalayan, galit, inggit, at kung ano-anong masasama, paano ka pa mapupuspos ng pag-ibig ng Diyos? Ang nais ng Lord, mag-overflow tayo sa love. Kaya sabi ng Panginoon, ganito, tinan nyo. Bagamat tayo ay parang isang journey ang buhay, amen po, ang tatandaan natin, meron tayong mamimit na tao, meron tayong tao na magiging close sa atin, meron tayong magkakaroon ng close relationship sa isang tao, na tayo ay madi-disappoint. There is a tendency that you will get disappointed. Huwag ka nang titingin sa asawa mo, okay? Mari ka, madi-disappoint ka sa taong closest sa iyo. And then, what do? Habang ikaw ay dumaranas ng ganon, habang ikaw ay nararanasan mo yung mga bad memories in your mind, hindi na makapasok sa iyo ang good. Tumatalbog na ito at hindi na ito masyado magkaroon ng impact sa iyo. Tingnan niyo po mga minamahal ng Panginoon. Sa Romans chapter 5 verse 5 ay ganito. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Amen po. Sa sanlibutan, sabi ni Jesus, ay meron kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. But kung ikaw ay punong-puno ng garbage, punong-puno, paano ka pa mapifeel nito? Paano pa maipo-pour out ang love of God sa iyo at magmamanifest? Nung tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, ang tinanggap mo ang kanyang Espiritu. Sabi po sa Galatians 4:6, upang ipakilalang anak,
Pinagkalooban tayo ng Espiritu ng Kanyang anak upang makatawag tayo sa Kanya, Ama, Ama ko. Kahit hindi ka naalipin, kundi anak. At sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana, ikaw, ako ay tagapagmana, ayon sa kalooban ng Diyos. Woo! Amen! Hindi mo ma-enjoy ang mana. Dahil may humahad lang. But there is something that inside you that hinders. Napupuno ka ng mga negatibong bagay, garbage sa iyong puso. Na kinakailangan matutunan mo ito na ma-identify and then you can deal. At tandaan niyo yung message natin ng identify at deal. Sino nakakatanda? Pakitaas ang kamay. Okay, yung hindi pa, nasa YouTube. Sabi mo nga sa katabi mo, YouTube lang, YouTube. YouTube ang katapat. Identify, deal. So, ibig sabihin po nun, pag na-identify mo at na-deal mo ito, then you will be better. Tingnan nyo, pag ikaw ay pumunta sa doktor at meron kang lagnat, hindi agad Tylenol ang ibibigay sa iyo. Hanapin kung ano ang nakokos nito, kung ano yung infection na nakokos na ito. Sa ating buhay espiritual, ay merong mga infectious disease. Mas malala pa kay COVID. Si COVID, ang kaya lamang yan ay ang iyong katawan. Saan ba yan? Saan ba pupunta yung katawang yan? Hello, kinakusap po kayo. Saan pupunta yung katawan mo na yan? Wala. Isang araw yung puso mo titigil sa pagtibok, sa ayaw mo at sa gusto. At pag tumigil sa pagtibok yan, mahal ka man namin, hindi ka na namin mapapanatili rito. Kailangan ka namin ilagak sa iyong dapat paglagakan. Amen po ba tayo doon? Yan ang katotohanan ng buhay. Sabi sa 1 Corinthians 15:50 ay ganito. Itong ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo, itong katawan lupa, ay di makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Okay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mo siyang sabihin, ito ay hanggang dito lang. Ito rin mo sa kanya, ito ay hanggang dito lang. Hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Meaning, hindi mo madadala sa langit ang katawan lupa mong ito. Hindi mo madadala ang cellphone mo, ang face shield mo, maiiwan mo yan. May iwan ng face mask, may iwan ng katawan lupa. At yan ang kinatatakutan ng mga tao sa mundo. Ang mawala ang katawan lupa. Ang cause ng death, COVID lang ba? Ano? Pakarami. May aksidente, may kung ano-ano. Minsan kulugo lamang na infection. Maraming causes. Ang threat ay naandyan lagi. Meron bang trouble-free na buhay? Mag-intindihan tayo. Meron bang trouble-free na buhay? Meron ba kayong nalalaman na umabot ng 200 years old? Wala. Totoo ang sinasabi sa Job. Sa Job chapter 14. Ang tao na ipinanganak ng babae. Yan ang tunay na sa scripture. Na original, ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Totoo po ba yan? Sino sa inyo walang kaguluhan ng buhay? Pakitaas ang kamay ng pinakasinungaling na wala kayong kaguluhan? Walang trouble-free life? Walang free. Sabi ang Panginoong Kristo, hindi siya maari magkamali, John 16:33, sa sanlibutan ay meron kayong kaguluhan. Tignan niyo yan. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Merong kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko dahil sa sanlibutan. Amen po. In-overcome na niya. Paano niya in-overcome? Namatay siya at nabuhay na maguli para tayo magkaroon ng buhay magpakailanman. Nilutas niya ang ating suliranin. Nilutas niya ang ating dilema na tayo ay mapahamak. Iligtas niya tayo sa kapahamakan upang tayo magkamtam ng buhay na walang hanggan. Amen po. Kaya, itong itinuturo sa atin, ma-handle natin ang ating buhay ng maayos. Huwag tayong padadala sa bitterness, resentment ng buhay. Huwag tayong padadala.
Amen po. Kahit ano ang mangyaring masama, tinan nyo. Yung masama noon, God can turn it around for good. Katulad ko po, ako'y black sheep sa aming pamilya. Pero nung na-encounter ko ang Panginoong Jesucristo, binago niya ang buhay ko. Ako ay, ang kaaway ko ay ang aking sariling ina. Pinagdidiskitahan niya ako lagi. Napapag-initan niya ako. Nabalo ang nanay ko nang siya ay 48 years old. Batang-bata pa siya. Ang daddy ko ay namatay sa accident. So, sa kanyang dalahin niya yon. Paano niya itataguyod ang 8 anak? So, ang nanay ko ay napakainit ng ulo. Pero mga minamahal ng Panginoon, nung aking 40th birthday, 1990, 40th birthday ko, sabi ng nanay ko, ito ang pinakamabait kong anak. Ay, muntik na ako na dokling. Sapagkat nung ko lang narinig sa kanya yon. Alam niyo, pagka na-encounter mo ang Panginoon sa buhay mo, pag ang Holy Spirit ay nananahan sa iyo, iba ang mararanasan mo. Magkakaroon ka ng katagumpayan, magkakaroon ka ng may empower ka para yung weakness mo ay ma-overcome mo. At hindi ka bibigyan ng Panginoon, ito pa isang totoo, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok na hindi mo makakayanan. Ang mga pagsubok na mararanasan mo, malalampasan mo. Yun bang mga naging karanasan ninyo nakaraan? Kasi wala namang bata rito at lahat dito mga nasa edad. Kayo ba yung mga naranasan ninyo, mahihirap, nalampasan nyo? At ang susunod na mararanasan nyo, malalampasan nyo na uli sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen. Hindi niya tayo iwan, hindi pababayaan man. Now, yung bitterness, sabi sa Hebrews chapter 12, verse 15, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pag-ingatan ninyo, huwag talikdanin naman ang inyong pag-ibig sa Diyos, ng Diyos. Okay, sabay-sabay. Sabay-sabay, makibasa kayo sa akin. Pag-ingatan ninyong, huwag talikdanin naman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa sa iba. O, sa English translation po, ang bitterness nakakahawa. Sabi dito, looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God. Lest any root of bitterness, yung pinag-ugatan, root of bitterness, spring up. Lagi yang nag-i-spring up ang bitterness. Pag nakanti mo yan, pag medyo nasaling mo yan, natayo yan, ang mga bitter na tao nagsasalita ng bitter na salita. Amen po. Ang mga sugatan ay manunugat. Sabihin nyo nga yung word na yan? Ang mga sugatan ay manunugat. Kaya ito, kung magsalita, nakakasugat, kasi siya ay sugatan. Nangangailangan ng mga taong ganon ng malawak na understanding. Para pagka siya nagsasalita sa iyo ng masama, ay hindi mo siya iintindihin. Naranasan nyo na ba na mamura kayo ng 5 taong bata? Bata na nagmumura? Ang loro nga nagmumura Pero hindi ko na ikukwento sa inyo yung tungkol sa loro. Yung loro na nagmumura, hindi ko na ikukwento sa inyo. Pero, namura na ba kayo ng isang bata na 5 taon? Batang-bata pa, parang galit lagi. Nakakita na ba kayo ng isang bata na pinalaki sa palo, ang magulang niya nasa abroad, ang nag-aalaga sa kanya, kinukuha lang yung perang padala ng nanay, tapos inaapi yung bata, binibigay sa mga anak niya, tapos yung kanyang, kung sino yung talagang dapat na nag-i-enjoy, ay inaapi niya. At pagkatapos yung bata ay punong-puno ng bitterness sa kanyang puso, hindi matino sa school, hindi nag-aaral, mababa ang grade, at kung magalit, nang wawasak, naninira. Nakaranas na ba kayo makakita ng ganon? Kung hindi pa, eto, kaharap nyo na. Ganyan ako nung bata pa ako. Nanununog, naninira, marami akong ginagawa na mga unusual. Pero yun ay dahilan sa neglected ako. Dahil sa pinapaalagaan lang ako at hindi ang magulang ko mismo nag-aalaga sa akin. So naranasan ko yung ganung klase ng bitterness. Naranasan ko yung pati sa school, mabababa ang grades ko. Nagkaroon lang ako ng pagbabago nang nawala ang aking ama. Mga minamahal ng Panginoon, may pagbabagong mangyayari sa isang tao in due time. Hindi siya mananatili sa ganon. Sa bawat masamang nakikita mo ay merong goodness sa kanyang puso.
Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Hindi puro masama ang nasa Kanya. Nandun yung kabutihan pa rin na nananaig na pagdating ng araw, mahihinog yung kabutihan na yon bago mo malaman, pastor na pala siya. May ginagawa ang Diyos sa bawat isa. Amen po. Kaya nakikita natin dito sa umpisa pa lang, nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalala ko kayo. Mas pinipili niya na maalala ay ang mabubuting bagay. Hindi niya, isinasala niya yung masamang bagay, iniit sa puwera niya. Amen po. Ang aking mga panalangin, ito ang susunod, tinan niyo po. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. Okay, tuloy pa natin, tinan niyo po. Dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Nakikita natin dito yung loyalty na dinidescribe ni Apostle Paul. Sa isang tao, may nakikita kang weakness, pero lagi kong nasasabi, yan kahit siya ganyan, he is a loyal friend. Maasahan mo yung kapatid na yan. He is loyal. He is sweet and he is loyal. Nakikita niyo ba yan sa isang tao? May nakikita kang weakness, pero hindi puro weakness. Meron siyang strength. And then focus on the strength. Tingnan niyo po, sundan pa natin ito sa verse 6. Ito po ang inyong panghawakan. Sabay-sabay. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Okay, isa pa. Okay, ready? Mas malakas. Okay, go. Yun ang ibigyan nyo ng diin. Tinitiyak ko sa inyo, I am confident. Confident ako. Sabi niya, itong aking confidence, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw na pagbabalik ni Kristo Jesus. Sabihin niyo sa inyong katabi, hindi pa tapos si Lord sa akin. Maraming mga tao gusto ka agad yung end result, pero hindi niya gusto yung process. Gusto ko agad champion, pero yung proseso ayaw. Gustong maging doktor, hindi naman masipag mag-aral. Nag-guess ba ako doon? Nag-enroll, pero gusto lang ay pumasok, hindi mag-aral. Nagbubulakbol. Nag-enroll, pero nagbubulakbol. Nag-guess yun, sinasabi ko? Nakikipag-date, yung baon ginagamit kung saan nag-good time. Pagdating ng araw, hindi niya nami-meet ang kanyang goal. Kaya sabi rito, tinitiyak ko sa inyo, pero iba sa kaharian ng Diyos. Iba sa Panginoon. Sa mata ng Diyos, sa mga tao, parang wala ng pag-asa ang isang tao. Pero sa paningin ng Diyos, hindi. Sapagkat sabi niya, ay ganito, si Apostle Paul, yun ang nakikita niya. Nakikita niya yung process na ginagawa ng Diyos. Ang nakikita niya ay yung mabuti, yung kanyang naabot na, hindi yung kanyang mararating pa. Nag-guess niyo ako? Ang bawat sa inyo, merong level na inyong naabot na. Pero, meron pang mararating. Amen po. Meron pa kayong pupuntahan. Meron pang plano ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Sa akin, sa inyo, dadaan pa kayo sa discipleship, marami pang aabutin sapagkat hindi pa tapos si Lord sa kanyang mission. Hindi pa siya nagbabalik. Pag bumalik na ang Panginoon, tapos na ang kanyang mission sa lupa. Kukumpletuhin niya ito. At tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. That is the day na tayo lahat ay magpupuri at magse-celebrate sa presensya ng Panginoon. Hindi na tayo mahihiwalay sa Kanya magpakailanman. Sa verse 7, tuloy natin. Marapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito sapagkat kayo mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noong pamang ako'y nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita. Maging ngayong nakabilanggo ako. Imagine,
Sumulat si Apostle Paul na habang siya nasa bilangguan, hindi siya nagmumukmok. Hindi siya sa isang lugar na parang, Panginoon, bakit ko sinapit ito? Ako naman ay tapat sa iyo. Bakit ganito? Na-misjudge ako tapos ako'y nakakulong. Tapos hindi ko alam kung ako'y makakalabas pa. Wala siyang mga complaint. Kundi ang naaalala niya ay yung mabubuting bagay. Pag naaalala niya yung isang tao, pag naaalala niya yung lugar, ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Amen po. Kahit siya nakabilanggo. Sa verse 8 please. Nalalaman ng Diyos na ang pananabi ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Ulitin natin yung part na yan. Tignan niyo po. Sabay-sabay. Nalalaman ng Diyos na ang pananabi ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Alam niyo, sabik na makabalik sa Mindoro. Sabik na sabik ko nang makita ang mga kapatiran doon. At ngayon, yung iba sa kanila ay nakikinig. Sabik na ako na makapunta sa Binyan. Makita ko ulit yung mga dating pinupuntahan ko. Sa verse 9, idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo. Napakaraming choice, di ba, sa buhay? At yun, isinyer ko yun nasa YouTube. Tingnan niyo po yun. Choosing the right thing, making the right choice, at saka yung isa, choosing the right path. Nandun yun, isulat ninyo. Making the right choice and choosing the right path. Nandun yun. So, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Kasi mangyari po, meron tayong mga pinapahalagahan na hindi naman tunay na mahalaga. Sa mga mahalaga ay merong mas mahalaga. Naniniwala ba kayo doon? Sa mga may value ay meron talagang tunay na may value. Amen po doon. Kaya yung ginto ng walang pananampalataya ay hindi tunay na ginto. Giniginto niya, pinahalagahan niya, pero hindi yun ang pinakamahalaga. Kaya sabi dito, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Oh, hallelujah! Amen! Amen. So, enjoying people ay hindi yung ini-endure mo lang, pinagtsatsagaan mo lang, tinitiis mo lang. Kumusta na kayo mag-asawa? Ito po, tiisan. Hindi tiisan. Pastor, kaya naman kami nagsasama dahil sa aming mga anak. Wag na wag mong sasabihin yun. At paano nung wala pa kayong anak? Hindi ba kayo gigilang mainam? Pagkatapos sasabihin mo ngayon kaya naman kami nananatiling ganito dahil lang sa aming mga anak. Maling pananaw. Amen po. Kayo mag-asawa dahil kayo nagmamahalan. At kayong mga wala pang asawa, pagkakalooban kayo ng Panginoon, ng mga tunay at para sa inyo. Kaya kung hindi para sa inyo, crush mo, pero napapunta sa kaibigan mo, huwag ka na mainggit. It's okay. May nakalaan para sa iyo, yun ay para sa kanya. Huwag ka dapat makakaroon ng bitterness pag naalala mo. Pag may mabuting nangyayari sa kaibigan mo, pag may merong mabuting nangyayari sa ibang tao, mga minamahal ng Panginoon, ang dapat mo matutunan ay makigalak ka sa Kanya. Enjoyin mo at pagpasalamat mo, Lord, salamat po Panginoon, yung gusto ko napunta sa kaibigan ko. Alam mo niyo, pagka ikaw ay naiinggit tuwing merong magandang nangyayari sa iba, hindi ka nasasaya kahit kailan. Pero, pag nagkaroon, may auto na pala siya. Praise God, may auto ka na. Ay, natutuwa ako para sa iyo. Di ba? Okay, ito naman. Meron ka ng bagong ref. Yan ang gustong-gusto ko. Nakuha mo. Praise God. Nasa iyo pala yung gustong-gusto kong ref. Samsung na inverter. Meron ka na parang flat TV. Okay, praise God. Natutuwa ka. Hindi kayong, meron siya, ako'y wala. Alam niyo, pagka ikaw, hindi ka nasasaya kahit kailan.
Pero pag ikaw ay nakikigalak sa bawat nangyayaring mabuti sa mga tao at ikaw ay nagiging masaya, nakikisaya ka sa Kanya, lagi kang masaya. Lagi mong ini-enjoy ang buhay mo sa araw-araw. Amen po. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayo ay masayang tunay. Hallelujah. Aawit ka na lang ng papuri sa Panginoon. Amen po. Sapagat yung para sa iyo, iyon ay laan. Meron ang Diyos na para sa iyo, na may enjoy mo. Amen po. Now, when we think about people, hindi yung itinotolerate mo lang. When we think about people, yung nakikita sa Kanya ay yung magagandang bagay. Ipinagpapasalamat mo sa Diyos. Ang Kanyang strength. Nakikita mo ba ang potential ng bawat isa? Sa iyong mga anak. Alam mo sa iyong anak kung ano yung potential ng bawat isa? Yung paglaki ng bata. Kumisan, habang lumalaki yung mga bata, alam nyo, nung wala silang anak, pray na magkaanak. 7 taon na, hindi pa magkaanak. Pastor, hindi pa kami magkaanak. Nagpunta na sa infertility doctor, hindi pa rin siya na. Hanggang sa, sabi niya, hindi, ako'y mananampalataya na lang sa Panginoon. At nung nagkaroon siya ng faith kay Lord, sabi niya, hindi ko na kailangan niya. Kung kaloob ng Diyos, bibigyan ako. Binigyan. Tapos, binigyan uli. Tapos, binigyan uli. Tapos, binigyan. Di ang daming mga chikiting. Ngayon, mga minamahal ng Panginoon, pag malikot ang bata, walang sakit. Amen po. I-enjoyin mo ang kanyang paglaki sapagkat minsan lang yan dadaan dyan. Pagka tumanda ka na, sabi mo, asan ang mga bata? Di ko makita ang aking mga apo. Di na ako dinadalo. Namimiss mo na ngayon. Hello, nandiyo pa ba tayo? Minsan lang dadaan. Enjoyin mo na nilulutas mo ang mga kabigatan, nilulutas mo ang mga hardship, yung mga difficulty sa buhay, sapagat ang buhay ay talagang ganon. Enjoyin mo siya. Enjoyin ninyong mag-asawa, sapagat pag napagtagumpayan ninyo yan, sabi nga po sa James, hindi ba? Sabi ron, mga kapatid, sabay-sabay po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Anong keyword dito? Tinan nyo. Alam ninyo. Sapagkat, tinan nyo yun, sapagkat alam ninyo. Sapagkat alam ninyo. Yun ang keyword. Ulitin natin. Okay, verse 2, tinan nyo. Verse 2. Sabay-sabay, basahin po natin. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Okay, verse 4, tingnan niyo. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Masumpungan tayo ng Panginoong Jesucristo sa katatagan na iyon ng ating pananampalataya. Yan ang kailangan natin sa ating panahon ngayon na huwag mawawala sa atin. Yung pananampalataya, malalim na pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Amen po. Kaya itong lesson na ito, mga minamahal ng Panginoon, yung mag-iisipin mo, yung magagandang pangyayari. Ang iisipin mo, yung magandang gagawin ng Panginoon. The greater is your testing in life, the greater is the reward. Diba? Pagka ang gusto mo yung mas malaking pagpapala ng Diyos, hindi ba? Mas marami kang struggles na daranasan bago mo makamit ito. Hindi naman basta lang nagdudulot ang Diyos ang nag-i-spoil na katulad ng tao. God is not spoiling anyone. Hindi niya tayo ini-spoiled. Gusto niyang tayo maging matatag sa ating pagtitiwala sa Kanya. Pag nakamit natin yon, siya ang papupurihan. Siya ang luluwalhatiin. Amen po? Tinan niyo yung awit na ito. To God be the glory. Tinan niyo. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things
He has done, yung kanya nagawa. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory. The things He has done. Ang lahat ay siya ang gumawa. Ang lahat siya ang nag-lead. Ang lahat siya ang nag-guide. Siya ang nagbigay ng direction. Maganda ang plano niya kay Joseph. Pero buhat nang ipinakita niya ang kanyang magandang plano, puro masasama na ang pangyayaring naganap. Kinainggitan ng mga kapatid, pinagplanuhang patayin, pinagbili para maging slave. Doon naging slave siya, maganda na sana, nakursunadahan naman siya ng asawa ng kanyang amo, at nung hindi niya mapagbigyan, inakusahan siya ng rape, nakulong siya. Nung nakulong siya, nakikita lagi ang presence of God sa kanyang buhay. Amen po. Pag tayo ay nagkakaroon ng mga problema at meron tayong bitterness, ang presence of God hindi nakikita kung ikaw ay nakasimangot, kung ikaw ay merong bitterness, kung ikaw ay galit, kung nanlilisik ang iyong mata. Amen po. How can love be overflowing if you are filled with anger? Kung punong-puno ka ng anger sa iyong heart. Parang baso yan na may laman, may mga bato, may holen, may puno. Paano mo ba ito malalagyan? God cannot pour out His love if you are full of anger, full of bitterness, full of resentment in your heart. Anong kailangan gawin? I-empty mo ang iyong puso ng mga bagay na yon. You have to renounce it. Lord, ayoko po ito. At pwede natin gawin yon ngayon pa lang. Pwede tayong manalangin at sabihin natin yon. Tuwing maaalala mo, nagagalit ka. Kahit anong sitwasyon, naliligo ka, naalala mo, nagagalit ka. Kumakain ka, ang saya-saya, naalala mo, bigla nag-iiba ang mukha mo, nag-isa. Bakit isang bako lang mukha mo? Wala lang. Pero meron kang naaalala. So, pag meron ganong pangyayari, ibig sabihin nun, affected ka ng iyong nakaraan. Yung bitterness, affected ka ng iyong bitterness. Pag nakikita mo yung tao, nasimangot ka. Amen po. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. I-renounce natin yung mga bagay na yung garbage sa ating puso. Manalangin po tayo. Oh, Heavenly Father. Heavenly Father. Maraming salamat po, Panginoon. Ang hindi namin kayang gawin ay ginawa mo para sa amin. Hindi namin kayang matupad ang kautusan dahil sa aming likas na kahinaan. Isinugo mo po ang iyong bugtong na anak at sa anyo ng taong makasalanan, hinatulan mo ang kasalanan sa kanya upang sa pamamagitan niya, makamtam ko ang buhay na walang hanggan at kapatawaran. Lord, patawarin niyo po ako. Pinananatili ko ang mga bagay na itong mga negatibo sa isipan ko. Itinatatwa ko ang aking galit kay, sabihin mo ang pangalan, biski ibulong mo lang. Itinatatwa ko itong galit na ito. Inire-renounce ko ang galit na ito sa aking puso sa taong ito. At pinatatawad ko na siya sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Na nung kami ay patawarin mo, ang aming sala ay nalimot mo. Kaya't ngayon sa oras na ito, ang aking pinatawad, ang kanyang sala ay nalimot ko na. Ang naalala ko ngayon ay ang iyong magandang plano para sa kanya. Dalangin ninyo na ang magandang plano ng Diyos mangyari. Lord, pagpalain niyo po. Sabihin mo, pagpalain niyo po yung taong ito. Kung sino man yun. Pagpalain niyo po siya. Panginoon, dinadalangin ko po na nawa ay maligtas siya. Nawa ay matanggap niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang puso, buong buhay. At nawa po, Panginoon, ang nararanasan kong kagalakan ngayon ay maranasan din niya. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan. Hindi mo kalooban na sino may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi, talikdan ng kasalanan at magbalik loob sa iyo. At yung hindi pa po nakakatanggap sa Panginoong Jesucristo, itong opportunity, sambitin niyo ang panalangin ito. At maging kayo man na nasa ibang lugar,
Sambitin niyo ang panalangin ito. Mahal na Diyos, salamat po sa pag-ibig mo sa akin na walang kapantay. Binubuksan ko po ang aking puso ngayon para sa iyong bugtong na anak naming Panginoong Jesucristo. Panginoong Hesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Lord, maghari ka sa buhay ko ngayon at magpakailanman. At gamitin mo po ako, Panginoon, sa iyong kaharian. Nawa po ay maraming maligtas, nawa po ay marami akong mabahagian ng mabuting balita, Panginoon. At maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa akin sa araw na ito, in Jesus' name. Amen and amen. 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 And ang susunod po nating dapat matutunan ay ang pananalangin. Sabi rito sa verse 4, ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. Ang kanyang prayer lagi ay puspos ng kagalakan. Pag ipinagpipray niya, may kagalakan, hindi siya napipilitan. Yung kanyang pananalangin, mga minamahal ng Panginoon, gusto ng Panginoon na ang pananalangin ay laging maging bahagi ng ating pang-araw-araw. Na paggising natin, simulan natin ang araw natin ng pananalangin sa Kanya. Simulan natin ng kalakasan sa pamamagitan ng panalangin. Ang Panginoong Jesucristo, ganun ang Kanyang ipinamalas. Kaya yun ang sinusundan ng kanyang mga alagad. Sabi ng mga alagad niya, matapos manalangin ng Panginoong Jesucristo, Panginoon, turuan ninyo kaming manalangin. Hindi sinabing, turuan nyo kami kung paanong manalangin. Hindi. Ang turo nyo sa amin ay manalangin. Sapagkat yun ay dapat maging bahagi ng ating buhay, ang pagpipray. Ang isang mananampalataya na hindi marunong manalangin, yun ang mga weakling, yun ang mahina, yun ang laging nalalaglag, laging nahuhulog. Ang relationship niya, hindi niya ma-keep up. Bakit ganon? Hindi siya nananalangin sa Panginoon. At yung mga tao, ito yung maaalala mo, ipapractice natin yan. Sabi, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Dito po sa verse 4, sa Tagalog, ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. Meron akong joy. Lagi. Positive praying. Alam niyo po, pagkalagi mong ipinagpe-pray, yung mga tao na tipong masama ang ginawa sa iyo, hanggang ngayon ay meron ka pang sakit na nararanasan. Pag naaalala mo siya, ipag-pray mo. Ang mangyayari, ito, magtataka ka. Bakit nawala na ang galit ko? Bakit ngayon pag nakikita ko na siya, wala na? Hindi naman sa idinideny ko na meron siyang ginawang masama sa akin. Hindi naman. Unhealthy yun. Pero bakit kahit nakikita ko siya, hindi na bumibigat ang loob ko, hindi na sumasama ang mukha ko, hindi na ako nasimangot. Napatawad mo na siya. Nagbago ang iyong attitude sa kanya. At nagtataka ka, yung taong ito, nagbago rin ang pag-uugali. Bakit? Sakat pag ang isang tao ay hindi na marunong makinig sa iyong payo. Alam nyo, kung natatandaan ninyo si Pedro, sinasabihan ng Panginoong Jesucristo, ako'y huhulihin, ako'y paparusahan, ako'y papatayin, sa ikatlang araw ako'y muling mabubuhay, at kayo'y magtatakbuhan. Sabi ni Peter, kahit sila'y magtakbuhan, ako'y hindi. So, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, bago tumilaok ang manok ngayong umaga, ako'y tatatwa mo ng 3 ulit. Sabi niya, kahit na, ako'y handang mamatay na kasama ka, Panginoon. Ano nangyari? Tunay ba na itinatwa niya ang Panginoon ng 3 times? At saka tumilaok ang manok? Hindi nagalit ang Panginoon. Tinitigan siya ng titig ng pagmamahal. Hindi nagbago ang kanyang pagmamahal. Ang Panginoon ay gano'n sa atin. Ang nais ng Panginoon tayo maging gano'n sa isa't isa. Tatatandaan nyo na sabi ng Panginoong Jesucristo, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Hindi naman makikilala ang mga Christian sa pagdadala ng Bible. Tignan nyo sa Philippians chapter 1, verse 21. Ito ay journal ni Apostle Paul. Ito siya mismo. Tignan niyo. Sa chapter 1 pa lang, ito ang Philippians, 4 chapters lang. Sabi nga yun, 4 chapters. Napakadaling basahin. So sa susunod na Sunday,
kung kayo po'y loloobin ng Panginoon na nandito rin, madali niyong mabasa kasi 4 na chapters lang. Pero ito, punong-puno ng mga practical na leksyon ng buhay, aral ng buhay na matututunan mo at mapapakinabangan mo. At lalo na ngayon, nasa mga huling araw na tayo, ito ang magiging gabay natin. Sabi rito, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ito yung principle na yun. To live, for me, to live is Christ, and to die is gain. Si Apostle Paul yun. Kung gusto nating ganun din tayo na pag naalala natin yung mabuti sa taong ito, lagi nating maipag-pray taong ito, magkaroon ng change sa atin at magkaroon ng change sa ipinapanalangin natin. Mga minamahal ng Panginoon, ang katagumpayan ay mararanasan ng mga tao na hindi puro ang laman ng kanyang puso ay karumihan, kundi itinatatwa niya ito upang mapuspos siya ng pag-ibig ng Diyos, yun ang dadaloy sa kanyang buhay. For me, tingnan, sabay-sabay. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Handa na ba kayo doon? Tulad ng sinabi ko sa inyo. Ang tao, anak ng babae, maigsi lamang buhay. Puno pa ng trouble ang kanyang buhay. Sa chapter 2, tingnan niyo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Okay, kayo naman ang bumasa. Sabay-sabay. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Okay. Chapter 3, yung pag-iisip, parang mind of Christ, matututunan mo na maging ganoon ang iyong pananaw. Matututunan mo na ang paghingi ng tawad, hindi naman yan mahirap gawin. Ang kailangan lang magpaka-humble at magtiwala na ang Diyos ay mapagpatawad. So, Philippians 3:8. Sabay-sabay. Yet indeed, I also count all things loss. Isa pa. Yet indeed, I also count all things loss. Lugi na ako. For the excellence of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Sa Tagalog, tinan niyo, higit pa roon ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Are you willing to exchange what you think is gain in exchange of the knowledge of Christ? In exchange sa relationship na yung kay Christ. Mga minamahal ng Panginoon, I do not intend na kayo po ay pasayahin ko lamang. I intend na ang truth ang aking ma-share sa inyo. The truth will set you free. Ito ang magpapalaya. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin po, mga minamahal ng Panginoon. There is no shortcut. Amen. Philippians 4:13. Finally, ito po. Okay, sabay-sabay. I can do all things through Christ who strengthens me. So 4 chapters, ito yung mga key verses ng bawat chapter. Ganyan ang kaisipan, ang kalooban ni Apostle Paul na nais niyang ibahagi sa atin upang ang katatagang iyon na meron siya maranasan ng bawat isang nakikinig ng kanyang epistle. Hindi mo ba napakasaya? Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Amen po? If you pray, tinan niyo po, i-practice mo yung positive praying at ikaw ay specific sa iyong pinagpe-pray. Amen po? Specific, sabihin niyo po yung word na yun. Specific, tukoy, hindi yung idinadalangin ko po na maligtas silang lahat. Dinadalangin ko po na magbago lahat ang aking mga anak. Hindi ganon. Hindi yung vague, hindi yung ang pinagpe-pray mo ay napakalawak, tukoy. Idinadalangin ko na ito, tutukuyin mo kung sino yung gusto mo. Dinadalangin ko na ito ang pangalan, babanggitin mo, specific. Makaka-experience ka ng specific na kasagutan kay Lord. Amen. Gusto niyo ba yung specific na kasagutan?
Yun ang gusto ng Lord na may practice ng bawat isa. Amen po. Yung positive praying, more powerful than positive thinking. Tandaan niyo po, yung positive thinking is good, pero yung positive praying ay powerful. Kasi yung si Peter, lahat ng payo ng Panginoon, ayaw niyang tanggihan, sabi niya, Pedro, hiniling ni Satanas na kayong lahat ay subukin, pero ipinagpray kita ng iyong pananampalataya ay huwag mawala sa iyo. Amen pa tayo doon? Hello, radyo ba tayo? Yun ang ipinagpray ng Panginoon sa atin, ng ating faith mag-grow. Sa mga huling araw, susubukin ang ating pananampalataya. Kaya kayo naririto, nananampalataya kayo, pag-iingatan kayo ng Panginoon. So ito, ang nais ituro sa atin ng Panginoon, ang praying ng specific. Ito po yon sa Philippians chapter 1, verse 9 to 11. And this I pray that your love, okay, yung love, mangyari po, yung love na yan ang magpupromote ng magandang relationship. At hindi lang yun. Yung love na yan ang maglilinis na pupurify ng puso mo. The more unloving you are, the more na marami kang mga mabibigat at mga garbage sa iyong heart. Kaya sabi nito, and this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and in all discernment. Okay, tuloy natin. That you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. And then verse 11, sabay-sabay, being filled with the fruits of righteousness. Tinan niyo po yan. How can you be filled if you are full of something? If you are full of negative. Kaya sabi dito, being filled with the fruits of righteousness, which are by, yung righteousness na yun ang grace of God. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. Okay, ating himay-himayin ito. Tingnan niyo po. Ano itong mga pinag-pray na ito? Number 1, pray that, tingnan niyo po, they will grow in love. Yun, kung meron tayong growth, mag-grow tayo sa love. Amen po. Ano ibig sabihin nito? Umibig tayo ng mula sa puso. Ang reason kaya hindi mo matansya, ang reason kaya pinagtsatsagaan mo lamang siya, sapagkat ang pag-ibig natin ay from the head, not from the heart. Tignan niyo yung sabi ng Panginoon, ano ang una at pinakadakilang utos? Ibigin mo ang iyong Diyos buong puso at kaluluwa. Buong pag-iisip, buong lakas. Tignan niyo po yun. Ang unang-una ay buong puso at kaluluwa. Ibigin mo yung Diyos buong puso at buong kaluluwa. Buong pag-iisip, buong lakas. Kaya kung tayo po ay iibig, yung love na alam natin, and when you love from the head, dito ka lamang, ang iniibig mo lamang yung sa standard mo. Yung mabait sa standard mo. Yung mga sa standard mo ay kaibig-ibig siya. Oh, nakakatuwa naman siya, ang cute, napakabait na bata. Ay, very lovable tong batang ito. Okay. Paano yung mga bata na pinalaki sa bitterness, palo, pinagmumura, kasi pinaalagaan lang ng nanay niya, at ang kinukuha lamang yung perang padala ng nanay niya, tapos minamaltrato itong batang ito. Nakakita na ako ng maraming ganyan. So, hindi mo siya maunawaan. Yung understanding mo sa kanya, kulang. Why? Because you love from the head. Meron kang standard from your head. Para sa iyong pananaw, yun ang dapat na ibigin mo. Hindi mo may ibig yung hindi kaibig-ibig. Hindi mo maalagaan ang tutang pilay, bulag, nagtatae, natuta, hindi mo maalagaan. Tuta lang yung tinutukoy ko. Hanga ako doon sa mga tao na pinagtsatsagaan nilang alagaan at nakikita ko na nagre-response, nagiging asset nila, natutuwa sila, nagiging pet. Dahil nung inalagaan nila, lumitaw yung potential ng aso. Aso yun, ha? Tao pa kaya. Paano kaya ang tao kung pinag-ukulan mo ng atensyon at siya gumaling ang kalooban, gumaling ang kanyang karamdaman, yung sakit ng kalooban, gumaling. Pray that
they will grow in love, abound in love. Mag-ibayo ang pag-ibig. Yan ang tinutukoy dito. You learn to love from the heart, not from the head. Ang pangalawa, ano pa yung pagpe-pray mo? Pray that they make wise choices in life. Matalinong pagpili sa buhay. Marami tayong mga pagpipilian, making the right choice. At saka yung isa naman choosing the right path. Along the way, sa journey, meron dalawang way yan. Meron yung magbabranch out yan. Isang narrow way at saka wide na daan, broad way. Sa natural, ano ang pipiliin mo? Yung narrow way o yung broad way? Broad way. Easy way. Yun ang pipiliin mo. Sabi niya, hard, it is difficult, yung way that leads to life. Broad is the way and easy is the life that leads to destruction. Kaya kung titingnan mo yung street, ang nakasulat doon sa street, ito yung street that leads to life. Life street. Yung isa naman, distraction avenue. Ang pinipili yung distraction avenue. Ay, mga choices na yan, mga minamahal ng Panginoon. Making wise choices in life. Na-explain ko na po yan. Making the right choice, choosing the right path. Dalawa yan, inyong titingnan, dalawang Bible study na yan. Ang dami mong hahabulin. Sabi mo sa katabi mo, ang dami mong hahabulin. Hindi ka kasi nagtitingin sa YouTube, hindi mo pinagmamasdan kung saan yung mga Bible study yon, hindi po yung sermon. Bible study. Now, tingnan niyo po, pangatlo. Anong dapat mo ipag-pray? Pray that they will do the right thing. They can choose the right thing. Papili. Paano gagawin niya para mapili niya yon? Ang Holy Spirit ang guide natin. That is the assurance of guidance. Iginag-guide ng Panginoon ang kanyang mga minamahal na nagpapakumbaba sa Kanya. Pagka tayo po ay nagmamatigas sa Kanya, gusto mong gawin ang mga bagay sa sarili mong pamamaraan, God will let you go. Kasi mangyari, mabuti ang Diyos. Hahayaan ka na muna niya. Pero dadanas ka muna ng hirap, tapos tsaka ka manunumbalik sa Kanya. Kaya ito pong COVID, ito po ay wake-up call ng Panginoon. Sabi niya, turn to me. Bumaling kayo sa akin. Ako ang inyong kagalingan. Ako ang inyong kapayapaan. Ako ang assurance. Ako ang buhay. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Purihin ng Panginoon. Amen po. Amen. Pray that they will do the right thing. Okay, pang-apat po. Pray that they will live for God's glory. Okay. Mamumuhay sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Pray that they will live to give glory to God. Nag-glorify ang Diyos sa kanyang pamumuhay. Bihira po magkakaroon ng goal na ganon. At dito po, sa Philippians na tinignan natin, hanggang verse 11, yan ang pinaliliwanag sa atin. Apat na chapter lang yan, yung letter na yan ni Apostle Paul, pero punong-puno na ang pangalan ng Panginoong Jesucristo ay kalakip noon. Amen po. At ang ikalima ay ito. Pray the prayer warfare. Pray the prayer warfare. Ano yung prayer warfare? Ito po sa Matthew 18, verse 18 to 20. Okay. Ito po yung prayer warfare. Ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Sayon sa gusto, may kaaway ang Diyos. At ang kaaway ng Diyos, pag ikaw ay pumanig sa Diyos, kaaway ka na rin niya, atakihin ka niya, hahadlangan ka niya. Ayaw niya ikaw ay maging effective sa kingdom of God. Sino po ang gustong maging effective sa kingdom of God? We need to learn the prayer warfare. Ito po, sinasabi, assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loose in heaven. Nagaling sa Greek word na yung bind at saka bound, deo, na ibig sabihin, gagapusin o hindi bibigyan ng kapahintulutan, hindi siya makakagalaw. So, ang talian mo sa lupa, sabi sa salita, sa Tagalog po, ang talian ninyo sa lupa o anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Igagapos mo huwag kang gagawa. In the name of Jesus, be bound. So, pag sinabi mo, I agree. In Jesus' name,
be bound. I agree. Sabi niyo, I agree. Ganon kayo magpe-pray na mag-asawa. Poverty, kahirapan, be bound. Oh. Espiritu ng sexual immorality, be bound. I agree. Pag sinabi niyo, I agree, carried away na yan sa heaven. Sabi ng Father God, granted. Mangyari, si Jesus nakiki-amen sa atin. Alam niyo ba yan? Pag sinabi mong, in Jesus' name, si Jesus nakiki-amen siya. Dahil dito po sa Revelation, chapter 3, ito po yung tinuturo sa atin dito, sabi rito, ganito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay, anong pangalan niya? Amen, ano pa? Matapat, ano pa? Tunay na saksi. At siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sa English translation, sabi niya, isulat mo to sa angel sa Laodicea, saying, tanin niyo po, and to the angel of the church of the Laodiceans, write, this thing says the Amen, the faithful, the true witness, the beginning of the creation of God. So, eto ang God, nakaupo sa trono niya, si Jesus nasa kanan, pagsasabihin mo, sabihin niyo, in Jesus' name, ilakas ninyo, sasabihin ni Jesus, Amen, Father. O, sasabihin naman ng God, granted. Woo! Amen! Kaya, yun po ang bisa, yun ang bisa ng panalangin. Na pag sinabi mo, yun ang prayer warfare. Sa Matthew chapter 18, verse 18. Sabi rito ay ganito. Matthew chapter 18, verse 18. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pahintulot sa langit. Tama na yung prayer na puro, Panginoon, amin pong ipinakikiusap na ganito. Sabi ng Panginoon, ibinigay ko na sa inyo ang atoridad. Sa Luke 10:19, binigay ko na sa inyo ang atoridad na tumapak, yumurak sa ahas at alakdan at lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. Sabay-sabay, basahin ninyo na malakas. Ready? Okay, go. Tingnan ninyo. Okay. Binibigyan ko kayo ng atoridad na tapakan ng mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. Woo! Purihin ng Panginoon. Amen. Given, you are just not using it. Hawak mo na, nasa kamay mo na, hindi lang ginagamit. Amen po. Nagigess yung sinasabi ko. Now, i-activate natin ngayon. I-activate natin. Amen po. Ang talian sa lupa. Anong gusto mong talian? Si COVID. Hindi makalalapit. Lord, the blood of Jesus cover us. So, sinasabi sa Bible, pagka ikaw ay covered ng blood, tinan nyo, no evil can come near you. Tapos sabi po doon sa Exodus chapter 12, yung plague will just pass over you. At sinasabi rito sa Revelation chapter 12, ay sinasabi, and they overcame him by the blood of the Lamb. At nagtagumpay sila laban sa diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero, sa pamamagitan ng kanilang patotoo, hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Overcomer na. Sabi mo sa katabi mo, overcomer na tayo. Amen. Pangatlo, be patient with their progress. Yung kanya, huwag niyong madaliin. Ang process, matagal. Amen po. Mga minamahal ng Panginoon, minsan, lifetime. Matagal ang proseso. Huwag mong samaan. Nagigets niyo? Sabi ko, huwag mong, ako'y sawa-sawa na sa iyo, ako'y punong-puno na sa iyo. Si Lord, hindi. Kahit yung prodigal son, pagkakuha ng mana, nag-good time siya, tapos nung maghirap, at saka babalik siya, naghihintay siya lagi. Ang Panginoon, lagi naghihintay sa atin. He is a good God. He is a good God, and He is our Father. Kaya kung kayo ay matagal nang nawawala, ito ang time na ikaw ay manumbalik. Ito ang time na ibalik mo yung fire sa iyong puso.
Ibalik mo yung tiwala mo sa mga pangako ng Panginoon. Amen po. Sabi rin sa Philippians 1:6, tinitiyak ko sa inyong, ito yung 100%, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. It takes a while, but it will happen. Mangyayari po ang lahat ng yon. Amen po. Ang mga tao, magaling lang sa simula. Ang tawag natin ningas kugon. Nakikita na ba kayo ng ningas kugon? Sabi mo sa katabi mo, ibahin mo si Lord. Tao yon, ningas kugon. Pero si Lord, hindi ningas kugon. Ang mabuting gawa, tinan nyo, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Maaring dumanas tayo ng maraming pagsubok at hardship sa buhay, ngunit ang Panginoon, ang mata ng Panginoon nasa iyo lagi. Tinitingnan ka niya, hindi mo siya nakikita, pinagmamasdan ka niya. At ang naghihintay sa Panginoon, bibigyan ng Panginoon ng lakas upang siya parang agila na ang kanyang bagwis, hindi mapapagod. Amen po? Bibigyan siya ng panibagong lakas. God bless you. Woo! Amen! So, ito po, sa Philippians, chapter 1, verse 7 and 8. Okay. Atin pong basahin. Sabay-sabay. Philippians chapter 1, verse 7 and 8. Marapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito. Okay, basahin niyo mabuti. Praise God. Basahin niyo mabuti. Marapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito. Sapagkat kayo'y mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noong pa mang ako'y nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita, baging ngayong nakabalanggo ako, baging ngayon, nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Na-form na si Jesus Christ sa heart. At yung pag-ibig, kasing laki at kasing katulad. Kung paano tayo ay mahal ng Panginoon, nararanasan mo na yun, na maalala mo lang yung tao, nararanasan ko na yan. Na, yung makita ko lamang, mapagmasdan ko lamang, naluluha na ako sa kagalakan. Kaya sabi mo sa Romans 5:5, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Huwag tayong, tinan nyo, huwag nating i-allow na ang bitterness makihinder. Huwag nating i-allow na ang bitterness makahawa. Huwag natin i-allow na yung mga garbage sa ating heart na ito, hindi tayo maka-move on. Amen po. Kanina, nung tayo ay nag-pray, inalis na ng Panginoon. Uuwi kayo ngayon na dala-dala ninyo ang mabuting balita sa inyong puso na may ahatid ninyo sa inyong sambayan. Amen po. Magsisimula na kayong manalangin ng may kagalakan sa mga taong sa tingin ninyo. Pray ka ng pray, pero hindi pa rin siya kaibig-ibig. It doesn't matter. Darating din ang araw na yon. Amen po. Darating din yung time. Kung ako, inabot ng 40 years bago sinabihin ng nanay ko, ito ang pinakamabait kong anak. Kaya alam nyo, kami naging very close ng nanay ko. Hanggang sa, ang nanay ko binawi ng buhay sa kamay naming mag-asawa. Ipinatawag niya ako. Tapos, masakit ng dibdib ko pag pray mo ako. Kalimitan, pag pinag-pray ko siya, nawawala ka agad. Meron akong laging oil sa bulsa, tapos pinapahiram ko ng oil. Yun ang nakasulat sa James, pahiran ng oil. Oh, meron pa bang masakit, ma? Wala na. Pero nung araw na yon, ayaw maalis. Pero hindi niya sinasabing wala. Oh, kunin mo ang gitara mo, magpuri tayo. Magpupuri. Tapos, nung matapos magpuri, sabi niya sa akin, alisin mo itong hikaw ko. Inalis ko. O yung sing-sing ko, alisin. Nung inalis ko na, bigla siyang binawian ng buhay. Hindi ko alam. Naghihingalo na pala yung kausap ko.
Salamat sa Diyos, hanggang sa huling sandali, kaming dalawa ang magkasama. Noon nga siya nagagalit sa akin, Lord, mamatay na sana ako. Parang nanay ko umiyak sa burol ko. Kasi mahal na mahal ko ang nanay ko. Pero hindi ko madama ang pagmamahal niya. Kasi nga, napakainit ng kanyang ulo. Ako naman, hindi ko maintindihan ang ugali ko dahil ako'y neglected. Kayo ba isang neglected na bata? Huwag ka nang mag-alala dahil ikaw hindi neglected ni Lord. Lagi siyang nakamasid sa iyo. Kinakaligaya ka ng Diyos. Yung ang dahilan, kaya ka na andito at huwag ka mawawalan next week. Ayos ba yan? Napakabuti ni Lord. Praise God. Pasalamat tayo sa Panginoon. Heavenly Father, maraming salamat sa iyong mga anak na naririto. Maraming salamat, pinag-ingatan mo po sila at dinala sila ng iyong mapagpalang kamay upang sila ay makasama kong sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sa kanilang pag-uwi, I pray for your traveling mercy. Pag-ingatan niyo po ang bawat isa. I pray that you bless them with your abundance of blessings. Panginoon, dinadalangin ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus, i-pour out niyo po masaganang pagpapala sa kanilang sambahayan, sa pangalan ni Jesus. And your loving protection always be with them. Thank you, Lord. Natanggapin niyo ito. Now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen and amen.